So, itong ginamit natin ay relay ng amplifier. So, ano to? Dual. Dalawa. Pero ano siya, 12 volts. Focus lang eh. Ayun, 12 volts yan. Ito, 12 volts DC. So, dual siya. Ang supply, 12 volts. Tapos, ang magiging switch niya dito, dalawang, switch. So yan guys, magandang araw. May repair tayong fish tanner. So ito yung kinalas ko na to. Ang naging problema nito, pumutok. Nasunog kasi meron siyang may nasunog siya resistor kasi nabasa ito. So ngayon binilad ko at ang naging problema niya ito, yung MOSFET. So inorderan na natin siya at kakabit na natin. Kinalas ko na dati yung nito eh. Yung tawag dito, yung MOSFET niya. Ito yung MOSFET niyan. Yan. Yung isa, itong dulo, sira. Shorted. So, try natin yung kabit. Yung in-order natin. Kung tatagal ba o aandar ba. Kasi di natin alam kung gagana ba. Pero sana gumana. Ayan. Paligtad pala yung kabit natin. So, baklasin lang natin to. Kaya lang ang problema natin ngayon, walang battery. Kasi baka ginagamit yung battery nito. So, kabit natin siya. Baliktad pala, dapat pa ganyan ang kabit. Ayan, ayan, ganyan siya. Yan pala yung may-ari. Ayan. Ayan yung may-ari. Si Bossing. So, ito. Nakabit na natin. Kararating lang. Ayan. Piraso. Testing natin kabit. Kung gagana. Yellow ipin. Kaya lang wala pa yung battery. Yung battery. Pati testing natin. Ito yung battery. Dali mo na lang mamaya. Hindi na ako. Ayan. Pagpit yun. Ito yung sira. Ito yung sira. Testin natin kung siya Parang ngayon. galaman yan eh. Putulin lang yun. Tinutol. Natin kung gagana. Natin sa camera. Mababa. Wala tayong patungan. Yun. So ito yung sira. Ito. So tignan natin kung siya nga ba. So yun. Baliktaran kasi yan. Palo nyo. So shorted na siya. Itong bago. Yung mahaba ang paa. So ito yung bagong mahaba pa. So hindi siya pumalo. Oh. Pag binaligtad, wala din. Tapos doon pa lang siya papalo. Ayun. So yung kanina, yung sira, talagang sira siya kasi baligtaran halos lahat. Tatlong paa, pumapalo. So ibig sabihin shorted. Ito isa lang. Ayun. So okay to. Testingin natin kabit.
Kukunin ko lang muna natin. Sige. Pinakuha ko yung battery, wala tayong pan-testing. Wala akong baterya dito na 12 volts. Uy! May pa. Testing natin yung kabit dito. Yun, ganyan lang naman yan eh. Tapos totornilyo sa ay hinangin. May yung paa niyang yun. Yung isa nito naka body ground, ayun oh, nakahilang. O hinangin natin to. Itong isa. Hinangin muna natin tong mga paa. Mga nakukuryente, lalo na pagka mag-isa mag-isa ka lang ng kuryente, tapos nalunod ka na, nakuryente ka pa. Walang nakakaalam kung ano nang nangyari sa'yo. Kaya delikado tong ganitong inverter. Sa mga hindi pa sanay gumamit ito, konting ingat lang. Dami nang namatay sa amin sa ganito. Nalunod, nakuryente, tapos nalunod, patay. Pero marami rin bumibili ng ganito. Malakas kasi. Kahit tilapia, papatayin ito eh. Papatayin niya talaga. Hinangin natin tong ground. Ay tornilyo, naka-ground to eh. Ayan. So okay na. Ngayon, ang problema, wala tayong baterya. So aantayin muna natin yung may-ari, kinuha yung battery. Testingin natin mamaya pag dumating siya. Ayan guys, ayan na yung battery. So testingin natin siya. Ito yung baterya niya. 1225. So baterya to ng e-bike. Testingin natin kung hindi ba siya puputok. Kasi nung una pumutok eh. Dahil sira yung MOSFET. So ngayon, testingin natin. Hindi siya puputok. Kakabit ko lang yung positive. So ayun, umilaw na siya oh. Umilaw na. So ibig sabihin, okay na. Umilaw na yung kulay red niya dito. Ayan, makikita ninyo yung, hindi pala nakikita yung ilaw. So ayun, nakikita naman siguro. Ayan, pawala na. Kaya lang di pa natin matetesting. Mamaya testingin natin siya sa tubig. Kung gagana ba siya. So sa ngayon, kinabit ko lang muna siya sa battery. So ayun, nakailaw pa rin yung kulay red niya. Tagal bago mawala. Testingin natin siyang i-switch kung aandar yung blower. Ayun, mandar yung blower. So ibig sabihin, okay na. Umiikot na yung blower niya, umugong na. So ngayon, kabit natin siya. Testingin natin siya sa stick. Tapos lagyan ng tubig. Wala tayong ito kasi palalagyan pa to ng lalagyan pa ng
Kasi nag-i-stack to ng pondo ng kuryente. Matagal bago mawala yung stock na pondo ng kuryente nito ngayon. So ang gagawin natin dito, lalagyan pa natin to ng ng relay. Relay para pag switch, mawawala ng stock na pondo ng kuryente. So lalagyan natin siya ng relay. So hanap muna tayo ng relay na ikakabit natin dyan para misanan na, tapos saka natin tetestingin mamaya. So ayun guys, ang ginawa natin ganito. Explain ko lang sa inyo para mabilis. So itong ginamit natin ay relay ng amplifier. So ano to? Dual. Dalawa. Pero ano siya, 12 volts. Focus lang eh. Ayun, 12 volts yan. Ito, 12 volts DC. So dual siya. Ang supply 12 volts, tapos ang magiging switch niya dito dalawang switch. Dalawa kasi yung pinatanggal din yung sa may kuwan ng blower, kasi pag nababasa ang switch, umaandar tong blower niya, itong pinakapan. So may switch yan dito, ayan. Pinutol ko yung wire ng blower positive. Tapos dinugtungan ko ng wire papunta dito sa isang switch. Tapos yung isang switch, yun sa may stick. Ito yung positive ng stick. Ayun yan. Inalis ko yung papunta sa board. Inalis ko. Siyang dinirect ko doon sa switch. Tapos yung sa may isang switch naman niya, siyang nilagyan ko ng wire papunta dito sa board. So inalis ko lang tong kulay itim na to doon. Tapos pinalit ko yung kulay blue para magsuswitch sila. So yan, ganyan lang siya. Tapos yung supply ng 12 volts, yung isa direct siya sa negative, ito. Yung isa, yung positive niya, hindi siya dumirect sa positive. Kasi ang positive niyan, itong kulay pula. Dito siya sa itim ng switch. Doon, papunta siya dito sa board na nakatayo na yan. So, ganyan lang ang pagkakalagay. Ayan, doon sa may diode, sa puno ng diode. Nakatungtong yan dito sa itim. Ayan, magkakonekta sila nitong itim. So, ngayon, didikit natin to ng stick glue dito sa gilid. Yan. So, mamaya ko na lang ipakita sa inyo pagka naiayos na natin at final testing tayo. So, ayan guys, ang kuwan natin, tetestingin natin siya, yung output niya. Nakaset tong tester natin sa DC 1000 volts. So, ikakabit ko yan dito sa kanyang dito sa terminal ng positive saka negative. So ikakabit ko dito. Yan. Titignan natin kapag pinindot natin yung switch kung agad bang mawawala yung supply ng kuryente, kung agad bang bababa o nag-i-stack pa. Kasi dapat kanina nung hindi pa natin na-modify yan, hindi ko kasi napakita sa inyo. Yung mga ganito kasi pag hindi pa natin na minodified o na-modified, nalagyan ng relay, pag pinindot mo ang switch ng mga ganitong inverter, matagal bago bumaba yung kuryente. Nag-i-stack pa siya ng kuryente sa stick. So yan, tetestingin natin kung bababa yung kaagad yung stick o yung kanya sa stick voltahe na nanggaling do sa kanyang stick. So titignan natin kung mawawala ba siya. Kapag bumaba kaagad, so ibig sabihin okay na to. So ayan, kakabit ko lang itong positive. Tingnan natin. Yan. Kakabit ko itong positive dito sa baterya. Tapos titignan nyo pag pinindot ko itong switch nya, itong switch, kung magbabago ba o may pagbabago ba. Pag bumaba kaagad, so ibig sabihin okay na to. So kakabit ko na. So ayan, umandar na. Pipindutin ko yung switch. Ayun, humihinto siya kagad, Pag pinindot ko yung switch, aandar yan. So ayun, bumababa siya kagad, Humihinto yung blower. Humihinto siya kagad. Bumababa din yung supply. Ibig sabihin, nagka-cut off siya kagad. Nawawala yung pondong kuryente. Kasi, itong mga ganito, kapag umiikot yung blower nito, matagal bago huminto yung bago mawala yung voltahe. So ito, tingnan nyo pag pinindot ko. Tingnan nyo yung tester.
So, ayun, pumitik, tapos bigla rin bumaba nung binitawan ko yung switch. So, ayun, oh. Oh, di ba? So, ibig sabihin, nagsuswitch na yung relay niya, ibig sabihin, nagka-cut off siya. Hindi na siya nagpopondo ng kuryente. At yung blower, agad din namamatay. So, ngayon, ito pa yung titignan natin. Ibababad ko to sa tubig, itong switch. Pag umikot yung blower, ibig sabihin, hindi pa okay. Ngayon, pag hindi umikot ang blower, nabasa itong switch, nababad, so ibig sabihin, okay na to. So, titignan natin ano. So, yan guys, nag-ready na ako ng tubig. So, may tubig yan. Baka sabihin nyo, wala. Ayan, tubig yan. May tubig. So, ibababad natin dyan yung switch. Ito, ibababad natin dyan. Sasawsaw natin dyan. Yan. Yan, nakasawsaw na siya dyan, ha. Nakasawsaw na yung switch. Kakabit ko tong battery. Titignan natin. Yan, kakabit ko tong battery, yung wire. Titignan natin kung iikot yung blower niya. So, yun. Yung blower, hindi umiikot. Ayun, oh. Oh, hindi na umiikot. Ibig sabihin, okay na to. Kasi hindi na gumagana yung blower. Kasi kanina, gumagana yung blower niyan nung wala pa itong relay. So, ngayon, okay na. Tignan nyo. Nakabit ko, ah. So, yun. Gumagana na yan. Ayun, may ilaw na siya. Ayun, oh. Tapos, hindi na umiikot yung blower. Ayun. So, ibig sabihin, okay na to. Ayun, oh. Nakagawa pa siya, oh. So, hindi na siya, kahit mabasa o mababad yung switch sa tubig, hindi na iikot yung blower niya. So, dahil yan dito sa relay na nilagay natin. Dual relay to o double contact siya. Meron siya sa switch para dito sa blower, meron para do sa voltahe niya. So, ayan guys, hanggang dito lang yung video natin at sana nakatulong sa inyo yung video na to at maraming salamat sa panonood.